Magandang araw sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na to. Ako si Timothy, 43 anyos, isang arkitekto na matagal nang sanay maging binata. Pero ang katahimikang yon ay biglang nabura nang pumasok sa pintuan ng bahay ko ang pamangkin kong si Cheska. Dahil mag-aaral ito sa kolehiyo sa isang sikat na university dito sa Maynila, ipinakausap ng kapatid kong si Alfred na sa akin muna patirahin ang anak niyang si Cheska. Dahil mag-isa lang naman daw ako sa bahay at wala pa akong asawa. Wala namang naging problema sa akin. Noong una, ang nasa isip ko lang ay obligasyon to bilang tito. Pero nang dumating si Cheska, laking gulat ko nang makita kong gaano na siya kaganda at kalaki. Huling kita ko sa kanya ay bata pa siya. Ako pa nga ang tumutulong kay Alfred at sa asawa niya na mag-alaga rito kapag busy sila sa trabaho sa probinsya noon. Pero ang batang yon, ngayon ay dalagang-dalaga na. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sigla ng kabataan at sa kanyang tindig ang isang ganda na mahirap ipaliwanag. Tito, namiss kita ng sobra. Masayang bati ni Cheska sabay yakap sa akin ng mahigpit pagkababa niya ng sasakyan. Hindi siya naiilang sa akin. Katulad pa rin siya ng dati na makulit at masayahin. Pero sa akin, parang may kung anong kuryente kong naramdaman sa yakap na yon. Isang yakap na puno ng pagkasabik. Pero sa panig ko, parang may kung anong nagising na matagal ko nang ibinaon sa limot. Bago umalis si Alfred para bumalik sa probinsya, seryoso siyang nagbilin sa akin. O Timothy, kapatid, ikaw na muna ang bahala sa pamangkin mo rito sa Maynila. Alagaan mo yan at siguraduhin mong makakapagtapos ng pag-aaral. Sa'yo lang ako nagtitiwala dahil alam kong hindi mo siya pababayaan, sabi ni Alfred habang tinatapik ang balikat ko. Sa pananatili ni Cheska sa bahay ko, ako na ang tumayong parang tatay niya. Bawat umaga, maaga akong gumigising para paglutuan siya ng masarap na almusal at ipagbalot ng baon para hindi na siya mahirapan sa school. Mabait naman si Cheska. Hindi lang siya basta nakatira, tumutulong din siya sa mga gawaing bahay. Pero may kakulitan lang talaga siya, Miss Roxy. Mahilig siyang magsayaw-sayaw sa sala habang naka-headset at hindi ko mapigilang mapangiti dahil nagkaroon ulit ng ingay at buhay ang bahay ko. Pero sa kabila ng katuwaan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba habang tinitignan ang pamangkin ko. Alam kong mali, Miss Roxy. Alam kong pamangkin ko siya. Pero ang katulad kong lalaki na matagal nang hindi nagiging malapit sa isang babae, parang unti-unting nagigising ang damdamin na akala ko ay patay na. Sinubukan kong iwasang mag-isip ng masama. Pilit kong ipinapaalala sa sarili ko na ako ang tito niya at dapat ay proteksyon lang ang ibinibigay ko. Noong kabataan ko naman, muntik na sana akong ikasal. Pero ang babaeng minamahal ko ay nasawi dahil sa isang malubhang sakit ilang buwan bago ang aming kasal. Matapos noon, parang na-trauma na ako. Hindi na ako muling naghanap ng iba dahil sa takot na muling maiwan. Itinuon ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Kaya ang pagdating ni Cheska ay parang isang bagong kulay sa madilim kong mundo. Pero isang kulay na alam kong hindi ko dapat hawakan. Lumipas pa ang mga linggo at naging mas komportable si Cheska sa loob ng bahay. Madalas siyang lumabas ng kwarto na naka-short na maikli at maluwag na t-shirt. Bagay na normal lang naman sa isang dalaga sa loob ng isang tahanan. Pero para sa akin, isa tong malaking pagsubok sa aking pasensya. Pinipilit kong ituon ang atensyon ko sa aking mga gawain. Pero madalas na nadadayo ang paningin ko sa kanya habang masaya siyang kumakanta sa kusina. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa sala, lumapit siya at tumabi sa akin sa sofa. Amoy na amoy ko ang bango ng kanyang pabango. Bigla siyang humilig sa balikat ko habang tinitignan ang mga ginagawa ko. Tito, hindi ka ba napapagod? Bakit parang ang lalim na naman ang iniisip mo? Malambing niyang tanong. Hindi naman. Sanay na si Tito sa puyatan.
Tsaka kailangan lang matapos to para sa client namin bukas. Sagot ko habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Bigla siyang tumawa ng mahina at biniro ako. Matanong nga kita, Tito. Wala ka ba talagang girlfriend hanggang ngayon? I mean, lampas na ang edad mo sa kalendaryo. Pero bakit parang wala man lang kaming nakikitang dinadala mo rito? Natawa ako ng pilit para itago ang pagkailang. Naku, Cheska, masyadong busy si Tito sa trabaho. Tsaka, mas gusto ko ang ganitong buhay. Tahimik at walang iniintindi kundi ang mga disenyo ko. Sus, sa gwapo mong yan, Tito? Imposibleng walang nagkakagusto sa'yo sa office nyo. O baka naman, masyado kang pihikan. Banat pa niya sabay tawa ng malakas. Hindi ako nakasagot agad sa biro niyang yun. Para akong nabunutan ng tinik na may kasamang kaba. Sinipat ko ang kanyang mukha at nakita ko ang mapaglarong kinang sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling yun, parang nakalimutan ko na pamangkin ko siya. Ang nakikita ko ay isang magandang babae na tila ba sinusubok ang hangganan ng aking pagpipigil. Pilit kong ibinalik ang paningin ko sa trabaho. Pero ramdam ko pa rin ang init ng kanyang balikat na nakasandal sa akin. Ang bawat haplos niya, kahit mukhang aksidente o biro lang, ay tila ba naglalagay ng lamat sa pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko sa loob ng maraming taon. Cheska, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Baka mahuli ka pa sa klase mo. Utos ko sa kanya para lang mailayo ang sarili ko sa mapanganib na sitwasyon. Opo, good night. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko bago tumayo at tumakbo papasok sa kwarto niya. Naiwan akong tulala sa sala. Hawak-hawak ang pisngi na hinalikan niya. Ramdam ko ang init na dumadaloy sa buo kong katawan. Alam kong mali, Miss Roxy. Alam kong ang bawat sandali na kasama ko siya ay naglalapit sa akin sa isang bangin na pwedeng sumira sa reputasyon ko at sa tiwala ng pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat ng takot, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ayaw ko na ring mawala ang presensya niya sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan at hindi na nga naging malumbay ang bahay ko dahil kay Cheska. Nawala yung dating katahimikan na nakasanayan ko bilang isang arkitekto na laging nakasubsob sa mga plano. Dahil sa kanya, laging may tawanan at laging may boses na nagkukwento tungkol sa mga nangyari sa school niya. Naging banding na rin namin ang manood ng mga pelikula kapag weekend. Minsan horror na nagpapatalon sa kanya sa gulat. At minsan naman, comedy na nagpapaluha sa aming dalawa sa katatawa. Isang gabi, pareho kaming walang hinahabol na deadline o school project. Napagdesisyonan naming mag-movie marathon sa sala. Pero sa pagkakataong to, isang romance film ang napili niyang panoorin. At habang tumatakbo ang pelikula, hindi ko maiwasang mailang dahil sa mga eksenang ipinapakita sa screen. Si Cheska naman ay panay ang tukso sa akin. Tito, tingnan mo. Ang sweet nila, nakakakilig, hindi ba? Sabi niya habang nakasandal sa balikat ko at kumakain ng popcorn. Naku Cheska, pelikula lang yan. Sa totoong buhay, bihira ang ganyang klase ng pag-ibig. Tugon ko habang pilit na ibinabaling ang tingin sa TV. Sus, masyado ka namang seryoso. Pero alam mo, sana makahanap din ako ng lalaking ganyan katindi magmahal. Yung tipong kahit anong mangyari, hinding-hindi ako iiwan. Malambing niyang sabi na tila ba may ipinapahiwatig. Dahil sa sinabi niya, hindi ko napigilang magtanong. Bakit, Cheska? Wala ka pa bang boyfriend sa school nyo? Abay, sa ganda mong yan, siguradong marami ang pumipila sa'yo ron. Umiling siya at humarap sa akin. Wala ah. Sa totoo lang tito, hindi ko bet ang mga lalaking kaedad ko. Masyado silang isip bata at wala pang direksyon sa buhay. Gusto ko yung mature na, yung marunong mag-alaga, tsaka yung katulad mo. Nagitla ako sa sinabi niya. Isang matinding kaba ang gumuhit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung biro lang ba yon o seryoso.
Kaya minabuti ko na lang na tumahimik at ituloy ang panunood. Pero simula nung gabing yon, Miss Roxy, mas lalong naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Pakiramdam ko, hindi na lang obligasyon ang nararamdaman ko, kundi isang uri ng koneksyon na matagal ko nang hindi nararanasan. Isang umaga, nagising ako na mabigat ang pakiramdam. Sobrang sakit ang ulo ko at tila ba ay nag-aapoy ang katawan ko sa lagnat. Hindi ko kayang bumangon para pumasok sa opisina. Napansin siguro ni Cheska na hindi ako lumalabas ng kwarto, kaya kumatok siya. "Tito, ayos ka lang ba?" Tanong niya habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Nang makita niya ang kalagayan ko, agad siyang nataranta. Hindi siya pumasok sa school nung araw na yon para lang alagaan ako. Siya ang nagpunas ng basang bimpo sa noo ko. Siya ang nagluto ng mainit na lugaw at siya ang nagpapaalala sa akin na uminom ng gamot bawat oras. Sa bawat pagdampi ng kanyang malambot na kamay sa aking balikat, nakaramdam ako ng lalong paglambot ng puso. Habang nakapikit ako at dinarama ang kanyang pagkalinga, biglang naglaro sa isip ko ang imahe ng dati kong nobya. Dahil sa taas ng lagnat ko, tila naghahalo na ang panaginip at realidad. Sa sobrang pangungulila at sa paraan ng pag-aalaga ni Cheska, hindi ko sinasadyang mabanggit ang pangalan na matagal ko nang ibinaon sa limot. "Francesca, huwag mo kong iiwan. Kailangan kita." Bulong ko habang hawak-hawak ang kamay ni Cheska. Natahimik ang buong kwarto. Ramdam ko ang pagtigil ng kanyang galaw, pero hindi niya binitawan ang kamay ko. Sa halip, lalo niya yung hinigpitan. Nung mahimasmasan ako kinahapunan, doon ko lang napagtanto ang pagkakamaling nagawa ko. Nakita ko si Cheska na nakaupo sa tabi ng kama ko. Tila malalim ang iniisip pero hindi pa rin umaalis sa tabi ko. Nang tuluyan na akong gumaling makalipas ang 2 araw, hiyang-hiya ako sa kanya. Pero sa halip na mailang, naging mas maasikaso pa siya sa akin. At bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo niya, naisipan kong bigyan siya ng malaking regalo. Isang hapon, pag uwi niya galing sa school, may iniwan akong mga paper bag sa kama niya. "Wow! Tito, para sa akin ba to?" Sigaw niya sa tuwa nang makita ang mga mamahaling bags at sandals na binili ko para sa kanya. "Oo, Cheska. Pasasalamat ko yan dahil hindi mo ako pinabayaan nung may sakit ako. Deserve mo yan dahil napakabuti mong pamangkin." Nakangiti kong sabi habang nakatayo sa may pinto ng kwarto niya. Sa sobrang saya niya, mabilis siyang tumakbo patungo sa akin para yakapin ako. "Salamat talaga, Tito. Ikaw na talaga ang best dito sa buong mundo." At katulad ng nakasanayan niya, hinalikan na naman niya ako sa pisngi bilang pasasalamat. Pero sa pagkakataong yon, parang mapaglaro ang tadhana. Aksidenteng tumagilid ang mukha ko sa parehong sandali, nalilingon sana ako sa kanya. Sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Tumigil ang mundo ko, Miss Roxy. Ramdam ko ang malambot at mainit niyang hininga. Hindi ko agad nagawang lumayo dahil sa gulat. At sa halip na kumalas si Cheska, naramdaman ko ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Doon ko napagtanto na ang aksidenteng yon ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang pinto na nagbukas sa isang realidad na pilit naming iniiwasan. Nang sa wakas ay maghiwalay kami, pareho kaming hingal at hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng tensyon na hindi mo kayang putulin ng kahit na anong salita. Ramdam ko ang init na umakyat sa aking mukha at ang mabilis na kabog ng aking dibdib na tila ba gustong kumawala. "Tito, sorry po," pabulong niyang sabi habang nakayuko at nilalaro ang laylayan ng kanyang t-shirt. "Ayos lang, Cheska. Aksidente lang ang lahat. Sige na, magpahinga ka na." Sagot ko habang mabilis na lumabas ng kwarto niya at dumiretso sa library ko. Pagkasara ko ng pinto, napasandal ako at napahawak sa aking labi. Ramdam ko pa rin ang tamis at lambot noon. Alam kong bilang tito niya, dapat ay nagalit ako o kaya ay humingi ng tawad ng maayos.
Pero ang totoo, Miss Roxy, natakot ako dahil sa loob ko, alam kong gusto ko ang nangyari. Natatakot ako dahil ang pader na itinayo ko para protektahan ang aming ugnayan bilang magkadugo ay tuluyan nang gumuho nung gabing yon. Matapos ang aksidenteng halik na yon, tila ba nagkaroon ng malaking pader sa pagitan namin ni Cheska. Naging ilang kami sa isa't isa. Kung dati ay masaya kaming nagbibiruan sa hapagkainan, ngayon tanging tunog na lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Hindi ko malaman kung paano ibabalik ang dati naming closeness nang hindi naaalala ang lambot ng kanyang labi. Pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro at mabilis na binago ang ihip ng hangin. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sabay kaming nakauwi ni Cheska pero pareho kaming basang-basa dahil sa tindi ng ulan sa labas. Pagpasok namin sa bahay, nanginginig kami sa ginawa. Dumiretso kami sa kusina para uminom ng mainit na tubig at doon nangyari ang hindi inaasahan. Habang kumukuha ako ng baso, napansin ko siya na nakayakap sa sarili niya. Basang-basa ang kanyang manipis na damit na bakas ang hubog ng kanyang katawan. Tito, ang lamig. Hindi ko na kaya ang ginawa. Pabulong niyang sabi habang tumatabi sa akin. Magpalit ka na ng damit, Cheska. Baka magkasakit ka pa. Tugon ko, pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa lapit niya. Tumingin siya sa akin ng malalim. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kakaibang emosyon. Tito, gusto ko ng init. Yung init na magpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa mga sandaling yon, parang nawala ang lahat ng katinuan ko. Ang dating tito na tagapagtanggol ay tuluyan ng nilamon ng lalaking matagal nang nangungulila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Doon sa kusina, sa gitna ng lamig ng ulan, ibinigay ko sa kanya ang init na hinahanap niya sa paraang kukunin ko siya ng buo. Wala nang atrasan, wala nang takot. Tanging ang bugso ng damdamin ang nananaig sa aming dalawa. Mabilis ko siyang isinandal sa pader at buong kasabikang hinagod ng mga palad ko ang kanyang balat. Mabilis sa mga daliri niyang inalis ang mga sagabal na tela. Napakalambot ng katawan niya, kung saan-saan kami dinala ng aming mga paa. At sa gitna ng sala, doon ko nakuha ang iniingatan ng aking pamangkin. Nagising kami na parehong nasa sofa. Nakatakip lang ng isang makapal na kumot habang madilim na ang buong bahay. Doon ko naramdaman ang bigat ng realidad. Napahawak ako sa aking ulo at napatingin sa kisame. Cheska, hindi dapat to nangyari. Mali. Sobrang mali. Nanginginig kong sabi habang pilit na inaayos ang aking sarili. Pero sa halip na umiyak o magalit, hinawakan ni Cheska ang kamay ko. Tito, matagal ko na tong gusto. Mahal kita. Hindi lang bilang tito. Pwede naman natin tong ilihim, hindi ba? Walang kailangang makaalam. Dahil sa matinding tukso at sa pangungulila ko sa nakaraan, pumayag ako sa gusto niya. Sinakyan ko ang kainosentehan ng pamangkin ko at doon na nga nagsimula ang aming bawal na relasyon. Sa loob ng ilang buwan, naging mahusay kami sa pagtatago. Sa umaga, kami ang magtito na tinitingala ng lahat. Pero sa gabi, kami ang dalawang taong nalulunod sa pagnanasa na alam naming hinding-hindi matatanggap ng mundo. Pero hindi laging pabor sa amin ang panahon. Isang araw na hindi namin inaasahan, biglang bumisita si Alfred mula sa probinsya na walang pasabi. May dala sana siyang mga prutas at paboritong pagkain ni Cheska. Pagpasok pa lang niya sa bahay, gamit ang kanyang spare key, doon niya kami nadatnan sa sala na merong ginagawang kababalaghan. Timothy! Cheska! Ang sigaw ni Alfred na tila ba gumuho ang buong mundo sa narinig kong boses. Mabilis kaming naghiwalay at nag-ayos ng damit. Pero huli na ang lahat. Nakita na ni Alfred ang kataksilan na ginawa ko sa loob ng sarili kong tahanan. Ang mukha ng kapatid ko ay namumula sa galit at pait. Hayop ka, Timothy. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Paano
Paano nyo nagawa yun? Kapatid kita, pero binaboy mo ang tiwalang ibinigay ko. Sigaw ni Alfred habang sinusugod ako ng suntok. Hindi ako lumaban. Tinanggap ko ang bawat hampas at mura niya dahil alam kong deserve ko yon. Pero sa gitna ng aming pag-aaway, biglang humarang si Cheska at pinagtanggol ako. Papa, tama na. Huwag mong saktan si Tito. Gusto ko rin to. Mahal ko siya. Tsaka isa pa, hindi naman kayo tunay na magkapatid, hindi ba? Iyak ni Cheska habang nakayakap sa akin. Halos magulat si Alfred sa narinig niya. Napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Anong mahal? Cheska, tito mo pa rin siya. Kahit hindi kami magkadugo. Timothy, ano bang ginawa mo sa anak ko? Binilog mo ang utak niya. Ginamit mo ang pagiging inosente niya para makuha mo ang gusto mo. Matapos ang malaking gulong yon, wala nang nagawa si Alfred kundi bawiin ang kanyang anak. Agad niyang pinag-impake si Cheska at kinaladkad palabas ng bahay ko. Nakita ko ang mga luha niya habang nakatingin sa akin bago sumara ang pinto ng sasakyan. Doon ako naiwan ng mag-isa, malumbay, lugmok at punong-puno ng pagsisisi. Nagsimula nang pumasok sa isip ko ang lahat ng kasalanan ko. Napagtanto ko na nadala lang ako sa tukso at sa pangungulila ko sa dati kong nobyang si Francesca. Ginamit ko si Cheska para punan ang puwang na yon sa puso ko. Nang hindi iniisip ang pinsalang maidudulot nito sa pamilya namin. Nasira ko ang tiwala ng kapatid ko. Nasira ko rin ang buhay ng pamangkin ko. Ngayon, Miss Roxy, mag-isa na lang ako sa malaking bahay na to. Wala na ang tawanan. Wala na ang boses ni Cheska. Wala na rin ang kapatid na itinuturing kong best friend. Ang bawat sulok ng bahay na to ay tila ba sumusumbat sa akin sa bawat gabi na dumadaan. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, may kapatawaran pa ba para sa isang tulad ko na nagnakaw ng pagkakataon sa sarili niyang pamangkin? O habang buhay ko na lang bang dadalhin ang bigat ng kasalanang to sa aking konsensya? Tama ba na hayaan ko ang sarili kong malunod sa tukso dahil lang sa lungkot? Ito ang dulo ng aking confession at maraming salamat, Miss Roxy. Ang inyong sender, Timothy.